We will start, last minute na dito, sir. Mau ba? Although pero mas maayo gina nga naa sila tanan isa Mm. grupo-grupo. Okay, so we are going to start our briefing. Maraming salamat po, the Royal Manday Hotel, for hosting our press corps briefing this morning. Okay, so guys, ladies and gentlemen, firstly, I would like to introduce to you the new spokesman ng maguba ko ng Eastern Mindanao Command. Ipakilala po natin ang ating bagong ating head ng PIO ng Eastern Mindanao Command. First time po dito sa PressCon, and we are so glad of his presence today. Lieutenant Colonel Ryan Velez. Hi sir, good morning. Yes, ma'am. Good morning po. In behalf of the Commander of Eastern Mindanao Command, kami po ay nagpapasalamat for having us here, no? Na ma-invite po dito. Thank you po. Okay, thank you so much, Lieutenant Colonel. Kapopromote lang, sir. Newly promoted, di ba, sir? Tama ako, no? Bagong promotion. Yes, ma'am. Oh, wow. Yehey. Kaya nagpaanipay si sir. Sir lang. Joke lang. Thank you so much, Sir Ryan. And we also have here, para sa Tibo, happy ka po ng Tibo. And, Chibita Tibo Media Awards 2026. Good morning. Hello. Good morning. May buntag. Kumusta mo ha? Thank you kayo for inviting us, allowing us to announce again the upcoming second, but actually fourth Archbishop Tibo Media Awards coming May. Okay, thank you so much, Fathers. Pat, ayan, wala na siya na din sa ato. Director, Archdiocesan Social Communication Committee, and also resident priest ng San Pablo Parish Church. And of course, sa murag for the year, karon pa si Sir naka-join sa ato ang briefing. Dito po, retired police Colonel Angel Subagaysay, Sir, atong head sa PSSO. Good morning, Sir. Mayong buntag sa tanan no, mayong buntag kay Father Ritchie o kay Lieutenant Colonel Ryan Velez. Sir, mayong buntag. Sa inyong tanan na mayong buntag no. It's good to be back. Yes. Okay. Siya nga kung wala gi-expect sa pagiging Kontrapartido na pa. ha? Kung gani, kontrapartido kayo. Pero firstly, sir, since wala ato ang police dinhi, kumusta sa ang ato Davao City in terms of security? Sir, and bago lang din naka-send off ang ato ang security and safety personnel para sa coverage ng Ironman, sir. Sir, ano yan? Yes, so naman, all systems go. Siguro 100% na ang preparations namo and ready for implementation na ang security and safety plan for the Ironman. Aside from that, ongoing ang implementation ng security plan para sa 89th araw ng Davao. So, naka-ready na mi and hopefully at the end of the day, no, walay mahitabo o ma-replicate nato katong nangagi na araw and of course katong nangagi na Ironman. So mao na siya ang ato ang preparation for the araw and Ironman. Sir, ilang personnel, sir, ang nakatoka para sa Ironman, sir? Kini gi-take note yun na ako kay mao ginay pangutana nimo. For the Ironman, almost 7,000 integrated na ni siya from Guapa, Dabawinya, and then Iron Kids, and ang D-Day na to ang Ironman itself. No? So, mao na siya. Almost 7,000. Safety and security na yun, sir. No? Yes, ma'am. Okay, thank you, Colonel. Balikan ka na mo niya, sir. Dinisa ka sa ato Eastern Mindanao Command, sir. Kumusta ang ato area ng AOR ng Eastern Mindanao Command, Colonel Velez? May buntag sa tanan again, no? As a general situation po ng Eastern Mindanao Command, we are happy to announce that generally napaka-peaceful po ng ating buong area po ng Eastern Mindanao Command. And our forces continue to conduct operations, especially yung ating internal security operations and of course,
yung ating task to secure our territories in this part of the Eastern Mindanao Command area. Okay, so kalmado na hindi pa na-deklara na insurgency free, sir. Tama. Yes, ma'am. As mentioned by, I believe, 10th ID na ang kanilang area is generally declared na as insurgency free. What we are trying to accomplish this year is the part of Northern Mindanao area, general area po ng 4th Infantry Divisions. But generally po with the current situations, marami nag-surrender, meron ding mga encounters and yung mga leaders po doon na nag-surrender, na bago lang, ay we are hoping na earlier pa na tumahuman na insurgency and then we can focus on another task of the armed forces here in Eastern Mindanao. Okay, thank you so much, Sir Abeles. Balikan natin si Father Richie. Sir, can you tell us, sir, itong Pibo Media Awards, Archbishop Pibo Media Awards 2026, sir, kung may may pagbabago ba sa mga guidelines or requirements? Go ahead, Father. Salamat no for this question. Second na siya as renamed into Archbishop Tibo Media Awards because this was used to be called the Davao Catholic Mass Media Awards 3 times, 1999 to 2001, and then i-revive na to last year. So, ika-fifth na siya actually. But second, and since we renamed it Archbishop Tibo Media Awards, the same categories gihapon, 13 awards. Ang highest awards is Archbishop Tibo Media Awards. Pero naalay mga revisions gamay kay especially katong 4 awards nga limited sa mga Catholic schools and youth and Paris Hocom, wala magugay ito yung mga participation last time. So hopefully, this year, we will be able to invite more entries. The same is true with other entries kay gamay ra po daghang mga entries pero in the last year's awards murag na usa ka tawo nga daghan kaayo ba og i-submit pero kung ipon nato ang mga nag-submit pero gamay-gamay ra gyud. Hopefully ma-encourage nato ang mga media practitioners nga this year kung pwede maka-submit yun ta. Nakatawa kong Julius. So, likas na sila to na kay T-Bolt. Okay. Before I yield the floor for questions, balikan natin si Sir Angel Sumagaysay. Sir, the Vice President has already confirmed her attendance for the Parada Davao. Sir, Parada ng Davao. Unsa ato ang preparation for the security, sir, sa culmination activity ng 89th Kadayawan, sir, which is the Parada. Kadayawan araw. Alright, for the Parada Davaoenyo, this will be on the 28th of March, no? There will be a security and safety coordination meeting next week. And part of it is yung preparation, how to secure the area, of course, no? Pero we are expecting na daghan naman gyud mo attend ana. And medyo general lang ang preparation for the security. But we are ready kung kinsa man na ang moabot during the parada. Okay? So, kana tanan in coordination, kung moabot man gid siya, then expect na naagi siya coordination with her security group. Pero that day, sir, is also the birthday of the former president, sir. So, any preparation? Kung meron bang mga preparation intended for the birthday of the former Well, president? so far, wala naman. General lang ang paghatag sa mo guidelines na mag-prepare for the Parada Davaoenyo. So far, yun lang talaga. Okay, thank you, sir. At this point, yung question na na to si Ms. Karen, Armando, and Grace, and Ms. Jai. Yes, Sir Sumagaysay. Sir, especially 4th year na nato, Davao City, speaking of insurgency free, na-mention pagkaganina ni Sir,
And last week, ang 10th ID na AOR. Kita din sa Davao City, sir. We are proud and I believe daghan ta nagtinabangay ni inyo. Unsa pod ang ato mga preparation so far, sir, sa atong activity? Yes, thank you, no? Actually, sa Davao Region, kita ang unang na-declare, no? The first LGU na na-declare as insurgency free. And karong 24th day of March, naatay celebrations sa Rizal Park. And again, no, yearly naman na nato. Naanay preparation para sa celebration ng insurgency free. So hopefully, katong mga AFP and PNP, no, na naging part siya, and ang stakeholders nato, ang mga FRs nato, they are invited, no, actually para mo attend aning celebration. Sir, I believe nga burag na yung tagkalmado and kanang kumpiyansa lang ta. Pwede mga yung message, sir, especially sa tanang Dapawanhos. Yes, as mentioned ng ato ang spokesman from Eastern Mindanao Command, generally peaceful naman yun ang Region 11. Tanan, no? Ang mga probinsya within Region 11. So, ang ato lang din i-sustain lang yun nato. Ang pinaka-challenging ani ang sustainability. And speaking of sustainability, of course, ipadayon nato ang engagement with the community, mga stakeholders nato, yung kipakita nato nganong naging insurgency free ta, of course, ang good governance, mo man ang ginatanaw ka tao, and ang delivery ng mga basic services sa bukid. Labi na katong mga JEDAS, no? Kay mao man na ang mga vulnerable sector na pwede i-exploit again, no? Na pwede gamitan og issue mga katong wala na tagad. So I think kana lang ang sekreto nato, delivery of basic services and good governance. Thank you po. Sir, question lang or curious lang po, especially the numbers of participants, mga attendees, basin mag-rebook o mag-rumble na po ta, sir. Speaking of birthday ni FPRRD, same last year, unsa day ato ang mga like basis ana, sir? Apil ba ang kanang ginaagian lang sa mga tao or along the highway na yun na siya, sir? Well, actually, sa mga preparations namo sa coordination meeting, dili dimension ang birthday, no? Kundi purely ang pag-secure ng ruta. Kay na-mention man nimo ang ruta. Good morning, ma'am. Mo na gwapa na mo panlaban ng amo ang city tourism. Sa ruta naman, humana namo na engage ang mga vendors and medyo walay pagbag-o. Ang preparation the same. Kung naaman tayo i-adjust, siguro gamay lang na adjustment. So, wala ta. Murag ang preparation nato, murag general preparations, wala man tayo gi-focus para ingon ani. Okay. Ang pag-total nato sa mga attendees, ano, sir? Apil ang sidewalk. Well, gina-expect nato nung murag mudagan-daghan karon because of the inclusions aning Ironman, no? Kay daghan ang mga tao. Kay tanaw nimo ang pizza dikit siya. Kung ang highlight nato is 28, no? Kanang parada Dabawenyo, mahuman ang ato ang Ironman 22. And paminaw ko ang uban anak mo extend, no, dili pa mo uli. So nag-expect kami nga murag naay mga additional or may increase ng mo tambong, mo tanaw sa ato ang highlights. Thank you po, sir, sa mga guys. Welcome, Ma'am Charlotte Pabra. Good morning po, ma'am. Ma'am, basin natay update. Good morning sa inyong tanan. Especially sa ato ang office, ma'am. Especially sa ato ang nagapadayon karon. It's a month-long celebration sa araw ng Davao po. Yes, good morning once again and thank you to all of you. Salamat sa pag-imbita o kanunin yung suporta sa among opisina o sa namong endeavors under the City Government of Davao through the initiative of the Davao City Tourism Operations Office. So far, naanata sa middle part sa ato ang celebration sa araw ng Davao. It's a whole month-long celebration as you will notice, no. Sukwahi sa atong naandan nga ang ato ang Grand Parade often happens on the 16th of March. This is the first time na we are going to have the parade on the 28th. So naana siya sa katapusan sa Marso, sa bulan sa Marso. So ang intention niya na originally is to really have a whole month-long celebration ng Araw ng Davao. So this is the first time na set natin siya sa katapusan sa Marso. And we are already on the middle part, no,
sa ato ang selebrasyon. And daghan po tao gina-incorporate karon ng mga bagong activities. Like yesterday, we had the grand finals for the Salida Dabawenyo, wherein maraming mga paaralan ang maka-join in, no, for them to have their own video making na mga patimpalak. And yun, kahapon ginawa yun. And for the Mutianang Davao, we just had a closed-door interview last March 15. So it was also aired via live stream, no, sa Facebook. So makita ninyo unsa ka witty, unsa ka intelihente ang ato ang mga kandidata sa Mutianang Davao. And as of the moment, ongoing ang ato ang Dabawenyo ko school to school na presentation sa pagpapaila-ila sa ato ang what it is being a Dabawenyo. So mga characteristics ng isip o sa Dabawenyo. So ginapaila-ila ta na sa mga grade schoolers, we go around school staff sa within Davao City aron ipaila-ila sa mga gagmayng bata kung unsa ang ato ang karakter as Dabawenyo. And naatay ongoing na araw ng distrito. Today, they will be visiting Barangay Communal. And meron pang dalawang barangay na bibisitahin natin. On March 23, that will be in Barangay Sirib in Kalinan. And on March 25, it will be in Barangay Tamugan. So, namimili tayo ng dalawang barangay per district. So, going towards the 3rd district na tayo. Ma'am, Sir Tornis mentioned na the launching, ma'am, na mag-approach lang daw ang mga groups if ever gusto nila magpahigayon o celebration sa birthday ni FPRRD. Naabay nag-approach sa ato ang office, ma'am? Okay, as much as possible, dili nato siya gustong kulayan ng temang politika. But kanunay gani namo nang ginabatbat na timing lang gyud nga atong celebration falls on the 28th, which also happens to be the birthday of our former president. Pero kanang whether we like it or not ba, dili na gid nato na malayo, no, sa ato ang panaghisgot nga ang 28th birthday, at the same time we're going to have the parade on the 28th. It's just that originally it was set on the 29th, but the 29th is also the Palm Sunday. So ato ang gibalhin sa 28. So sa mga magpahigayon ug mga panagtapok, mga parada ba on their own, it is their right to do so. Ipahimutang lang, i-apply lang din nila ang maong mga events. Naman diri ang PSSO. It is a consolidated body who will agree to the same request, no? Dili lang city tourism ang magdesisyon ni ana, but they are open to do so as long as lahat ng mga requisitos sa pag-apply ng mga permits will be met. Pero so far, ma'am, wala pa'y nagduol or naana, ma'am? Adunay mga pipila ka organizations. Ma'am, ato ang goal is to achieve the 200,000 guests or visitors din sa Davao City. So far, pila na atong monitoring, ma'am? It is not safe to project as of yet, no, kung pila gyud ang actual number pa sa pagkakaroon kasi the height of the Araw ng Davao celebration will fall on the 3rd towards the last week of March. So it will be safe to share that data after na the Araw ng Davao celebration. But yes, you are right, we are planning to hit 200,000 or even more because meron nga pong Ironman as mentioned by Sir Angel kanina. Natay Ironman will be expecting a lot of foreign visitors o ang ato apang uban ng mga lokal na mga bisita na gusto mo witness sa atong International Ironman event. Thank you po, Ma'am Charlotte. Batin ko kayong Colonel Dallas. Good morning po, sir. 2 months ka pinata sa tuig 2026. Unsa ato ang mga achievements so far, sir? So far, no, ang based on our records, we monitored a total of, I think, 32 surrenderies and nag-surrender sa buong area ng Eastern Mindanao Command. And this is a great improvement, lalong-lalo na we are running the end of our efforts here as far as insurgency is concerned. So we are hoping na katong mga remnants, katong nabilin dito sa taas, ma'am, will magbaba na, magbalik na, and we will end this insurgency na malinawon as much as possible po. Okay. Kay Sir Angel. Sir, karon sir no nausap na ang racetrack no purely Davao City na lang gyud ang kining Ironman. Karon sir, unsa pa mga measures nga tong i-implement sir no dili na to mahitabo tong last year nga naay nag-counter flow nga usa ka mentally challenged I presume
Actually, dili siya nag-counterflow. Nisabay siya. Oo, Ah. nisabay siya. Oo, ni-insert, tapos ni-join. Oo. Oo. Kay, siya. for Pero, for how- delikado gyapon. For how many, kuan na to, sir, no? For how many years na to nga nag-Ironman, sir, no? Naadyo'y perminti nga may tabo, no? Kung kakulian, kung dili sa swim, kuan, diri sa kining kalsada, pero kining kalsada, maiwasan man nato. Sa mga measures sa inyong gina-impose? Well, actually, sa part ng preparations, daghan. Katong mga nakita na mo na pwede, no? Pwede mo intrude and istorbuhon niya, i-hamper niya ang race, no? Isa na din ha katong imong gisulti. That's why kami ni DCPO and sa auxiliary nakahimo mag usa ka inisyatibo, no? Nga kung paano siya maharang og nakakita mi ana nga ideya nga amo i-apply in case naa. Pero, tama to, mentally challenged tong tao eh. Pero kung walay maingon ana, I think wala na may mag-intrude para maistorbo. Kasi unang-una, kung naa ka sa tamang pag-iisip, kung imo na himuon, duha ra may tabo, either madisgrasya ka or makadisgrasya ka ng mga players or ng crowd. So, kato siya mga challenges na siya nga amo pud gitagaan og consideration. So, naa mi gi-form na team nga mo focus ana in case na ay mosulod. And by station siya. Okay, hopefully wala dili may tabo para Di ba, sir, I think, kinumdum ko 2023 na na-disgrasya during the bike course. Pag dili to, somewhere in Panabo. in Panabo, kay Again, tungod, part ko ginabay. siya pag itsak atong empty battle iya gidagan, pero tungod sa kakusog kadagan ka bike na hagit gyapon siya. Oo. So, I think through our CIO na paspas naman ang dissemination ana, and hopefully naminaw gid ang mga tao, no? Ang tanan naman ginahimo ng management ng event organizer kami, no, nga dili mahitabo katong mga nangagi nga mga panghitabo. Okay. Siyempre, sir, karon no, kay murag solely Davao City na lang, so mas kaya na nga kamo na lang mag-handle aning security. How about sa crowd control, sir? Well, kaganina, Yung murag ang stricto sa starting o sa finish line Oo. raman. again, no, ang mga resources namo amo na yung ginabuhos dire, no, apil na ang crowd control. Siyempre katong mga bigla ni sulod, part ko siya ng crowd control management. Okay, nga kung pwede ma-prevent, ma-preempt mga measures, paano mo i-counter ang mga movements ka crowd na makahamper sa racetrack. So na-include na siya sa mga preparation. So, appeal po ba sa inyo ang countermeasure po sa no ang kaning murag kaning coastal patrol? Yes, involved tanan-tanan ang river patrol, ang coastal monitoring team, ang CSU, ang PSSA, katong Public Safety and Security Auxiliary, dati Police Auxiliary, DCPO, Task Force Davao, and ato ang Maritime Security. So, ang kanya ni sir is unta dili na makalusot tong mga Unta, no? Okay, medyo what if atleta last time kay ang namatay spectator, what if karon mo nang kwan? Ayaw po. Oo. Dili sa swimming man to. Anyways, kay kwan, Pero paminaw nako sa mga preparations namo, I think enough na gyud siya. O katong mga gina-expect nato, dapat mag-expect ang pinaka-worst. Oo. So, part to siya sa mga preparations namo. Okay, thank you, Sir Injet. Kay Ma'am Cha. Ma'am Cha, based sa inyong nakapasa na ba og mga kaning room occupancy ato ang mga hotels and other accommodation diri sa Davao City for the araw ng Davao? Wala pa. Ang amo ang reporting manggod ana, sir, is usually sa katapusan sa matagulan. So that's when we will gather the data for every hotel. Pero kamusta daw ang reception daw ma'am sa ato ang during the whole up to this moment tong pagsugod sa araw ng Davao ng mga activities? Ubay-ubay ang ato ang mga bisita. Daghan og mga nag-express na although wala pa may nag-ingon nga wala na sila kayang ika-accommodate ng mga rooms. There are still rooms that are available. But then sumala sa akong kinaingon, wala pa ta sa height sa ato ang araw na Davao event. We might expect
influx of more number of tourists during the Ironman season all the way towards na sa ato ang parade season. Kasi dito na ang ato ang magiging highlight sa araw ng Davao event. As a matter of fact, our Mutianan Davao coronation is slated on the 20th. So pagsugod din hanggang sa 22 na Ironman, hanggang sa 28 na ato ang parada at marami pa tayong mga series of events in between. Meron tayong Mercado Tapuenyo, marami pang iba. So dito nakabutang ang ato ang somehow we anticipate an increase of tourists dinha ng mga panahon. So, how about sa kwan ma'am, no? Tuloy-tuloy na ni hanto sa summer vacation. Na ba may expected po ng mga tourist arrivals for that summer? Yes, kasi syempre kapag school break, maraming uuwi, maraming bibisita sa kanilang mga hometown. As a matter of fact, sa atin, di ba, sir, sa operation side, meron tayong Oplan, bakasyon, mga ganyan, summer vacation, o sumba. So, apil na sa gina-anticipate na to because a lot of students will be coming back home. Although na may mga ubang schools nga na sila sa June mag-break, tapos August ulit ang kanilang school break. But there are still schools na dito sa karaan na schedule lang ilang gina-follow. And of course, it's summer, no? So, naatay mga aktibidad usap na ginaandam para kanila aron naatay dili lull ang moment in between major events sa ating city. Okay, thank you ma'am Cha. Okay, sir, itong sa Oplan Sumba. Sige na sir, Sige. Part ng preparations, aside from Ironman and Araw, amo po preparahan ang Holy Week, no? Summer vacation. O next week, tuloy-tuloy, ratsada eh. Tuloy-tuloy. Actually, I was reminded by the City Mayor's Office. Ano ang preparation after the Ironman? Pero naka-schedule na kami, naka-program for a coordination meeting with our archdiocese, no? Actually, pinagawas ko na tong invitation and with the security cluster para sa Holy Week. Aside from that, nag-coordinate po mi sa amo ang Bantay Bukid, no? Kay, kanang Holy Week, ang ubang tao gusto manaka sa taas. I don't know. Pero ang uban, mas gina-prefer dito. Mas solemn daw. Makapag-reflect daw sila. Makapag-muni-muni. But na-danger din kung walay proper coordination. Why? Katong unsa to nga insidente nga wala sila nag-coordinate sa barangay, even dito sa na nagpagabi sila, unya nilain ang panahon, na-trap. So naglisod. Very thankful kami kay naami mga bantay bukid na medyo well-versed na sa bukid. Katong dili makaya ka ubang grupo nga sa kaon, kay zero visibility. Nakaya ng ato ang bantay bukid kay tungod taga diha na sila. So ang amo lang din is of course ang massive info disseminations na kung may mga ingon ana mag-coordinate yun sa ato ang barangay and number one, barangay talaga. Or ang ato ang mga police station or nearest detachment of the AFP para lang ma-inform ni saka sila. So, kana siguro mas nindot ni nga mas early ang ato ang information dissemination. Kaya dili na namo gusto mautro tong naitabo. So, kailangan katong mga gusto mo sa ato og bukid, bisan asa nga bukid diri sa Davao City. Yes, but remember na atay protected areas nga dili pwede. Regulated siya. So kinahanglan ipahibalo nila daan sa to sir nearest detachment kung magian barangay. Nila barangay talaga. Okay. Okay. Kay mangit sila tarong sa nature pod. Okay. Mo na. Kay Lieutenant Colonel Velez. Sir, since ang 10th ID kay insurgency and NPA free na ilahang mga AOR, what will happen to this division, sir? We would like to, ang ginabuhat sa itong kasundaluhan ngayon is naata sa sustainment phase. So, as mentioned kanina ni sir na ang sustainment phase is also sa among phase, sa among operation is mo ni ang pinaka-critical na part. Diri man sa sustainment, napaka-minimal na ang interventions na ginabuhat sa itong kasundaluhan considering na wala na tayo threat groups. But
as I said, kung unsa nga tong effort dito sa part nga i-clear na tong area, dapat maupo na nga tong kapugi para i-maintain ang peace sa lugar. So, ang pinaka-critical ngayon is ang continuous delivery ng mga services na yung mga mulo sa atong mga communities, especially doon sa mga gidas nga givention ni Sir kanina nga nasa layo, ma-address na to o dali-dali. Well, ang kinimang insurgency, hindi na mo ginaangkon solely na sa armed forces lang. We recognize the effort ng local government units kasi sila man yun ang naghawid sa kinatibok ang lakaw no sa panggobyerno sa mga lugar nga gimension nato. Kanang pag-deliver po sa serbisyo nagit sa ilahan. So, ang atong armed forces is behind them, support them para katong mga serbisyo na para sa atong mga communities, ma-deliver din. So, ang imong pangutana kayo, sir, kung may tabo sa atong division, will continue to perform yung ating internal security operations, but on the aspect of maintenance. And we are also transitioning right now for external security operations, which is gina-emphasize na to, ginatara na to focus sa pagkakaroon. Okay. Last week, sir, no, according to DPAW Chief Major Gadot, ingon siya nga, murag ang kwan daw kuno ang kwan karon ang anti-insurgency o counter-insurgency campaign is ihatag na sa local government. Tama ba to mga kwan? O sa PNP? Yes, sir. Based magud sa kanang sa operations, no. When status of the place is already normalized, bubalik na. So, ang main effort na dyan is yung local government, and in particular, in keeping the peace and order is nasa PNP po yun. But it doesn't mean as of now na pabayaan na ang lugar. In fact, yung ating mga forces before when we conduct the clearing operations of the whole area of 10th Infantry Division is nandun pa rin naman sila, no? Kasi while yung grupo ng mga armado is wala na, but meron pa gyapon possibility nga kung na sa gawas sa atong area sa 10ID maling balik direct. So ginamintin pa gyapon na nato, sir. So, karon sir, dapat ang LGU na mag-initiate. Tama ba ko? Well, everything naman, sir, from the very beginning of the insurgency campaign, it is the LGU who holds the effort. Yes pa, pero dapat sila na ang mag-initiate, na dili na ang armed forces. May kanya-kanya pa ring part, sir. When it comes to security operations, maintain sa peace and order sa lugar, we are also supporting with the PNP. But as far as those yung pag-deliver ng mga services, paghatag ng mga programa sa gobyerno, mapaabot dito, that will continue pa rin. Okay. Last na lang, sir, since area ninyo ang Agusan del Sur, no, kung asa ipahigayon ang palarong pambansa, kumusta ang atong security preparations, especially on the part of the East Minco? Ang East Minco naman po ay kami ang Eastern Mindanao Command ang nag-supervise sa lahat ng 80 units within the Eastern Mindanao area. So, we believe na ang na-iron out na yung na plansa na tanan ang katong preparation ng palang pambansa kay formerly I was the commander of the 5th Civil Relations Group. Last year, ginaisbutan na namo tanan not only in the armed forces but pati ang atong mga stakeholders on the ground, ng mga civilian volunteers at saka LGU is gina-prepare na po na siya, sir. So, sa part namin naka-prepare na ang 10th Infantry Division to support that event, sir. Ano ba ang coverage niyo security, sir, for that event? Hindi ko ma-discuss yung details, sir, since ang 10th Infantry Division po yung nagkakandak ng operations po. But kung sir, kukunin ko po yung details para ma-mention. Okay, thank you. Lasa nang get kay Father na lang. Okay. Father, larason lang dyan na mo kay nahisgutan naman ni Sir Sumagaysay ang Holy Week. Unsay message karon no sa simbahan for that commemoration? Salamat sa pagpungutan no kay mutamod manggit ka sa message ni Pope Leo no unya kining
panahon sa Kwaresma is a time for conversion, no, pagbago. Nga, sige mataghisgot, sabi sa atong nasod, no, nga naagyoy kabaguhan. Mo na one of the highlights sa message ni Pope Francis is ang pag-practice yun nato sa fasting, no? Ang fasting is not only about eating and kamukaon, no? Dili gani nga wa ko nag-fasting ha kay wa ko nikaon aning atong gi serve diri. Fasting mas makatabang mo gud nato nga we hunger not only for food but hopefully we hunger more for what are more essential, no? For example, sa ato day paglisod, no, mas makunahuna pata that I long for God. Napagilay masobra sa food nga akong ilong, nga akong i-desire. Unya, hopefully, with fasting, makauna-una punta ang mga uban nga wa gyud gikaon in town, no? And that is why fasting moves us to do charitable works for others during the season of Lent. O na nga napoy almsgiving, no? Almsgiving, dili lang ta mutigom kay bawion ako sunod, pero mutigom ta parang in my suffering, in my sacrifice, I can help others more. So mo gid ni ang tawag. Unya ingon po si Pope Francis gani nga we can even fast in being charitable also in the use of our mouth, no? Kay bisan gani the way we talk, ingon si Pope Francis, pwede man ta nga magpugong pod sa atong mga comment ngadto sa ubang tao. Kay who are we to judge? So fasting in terms of the use of our words nga para nga imbis makatabang ta nga mahiusa, na ay panaguli, na ay pagpasaylo, bantayan pod gud nato ang unsay atong gipanulti para nga dili maka-confuse, dili makainit, dili makapabulag, kung dili makapahiusa sa na diri sa ato ang caption, no? Love not anger or hatred, peace not war. So nindot kayo ang ato ang backdrop. Good morning to Lieutenant Colonel Ryan Velas. Sir, you have mentioned earlier na generally peaceful ang area sa Eastern Mindanao Command. Pwede ba niyo ano sa mga sir kung pila na kasi municipalities na insurgency free? So far, ma'am, if my memory serve me well, so far sa buong area sa Eastern Mindanao Command, we have a total of 9 provinces out of 17. Kani magod siya is sila ang nag-declared na. So, mo na ang ano, and aside from that, di na ako maano ang details kung pila na ang kabarangay. But kining mga probinsya, ma'am, have already declared their provinces as insurgency free. Unsa rin mga provinces, sir? 9 provinces. Pwede ibigyan akong list mo, ma'am, okay, wala na ko ang ano, wala na ko na dala. Okay. Sir, you have mentioned also na the Ismincom is preparing for another task. What is that task? Well, ang isa sa task natin na ano, ma'am, dahil yun nga, na-mention ko kanina yung ating task ng Eastern Mindanao when it comes to insurgency, internal security operations or the territorial defense operations. We are also gearing up towards doon sa external defense operations po natin. As far as dito po sa Eastern Mindanao Command, ma'am, dahil we cannot deny na mayroon pa na kayarmado, but sa atong focus karon is more on enhancement sa ating capability, lalong-lalo na yung pag-synchronize ng ating operations na hindi lang sa armed forces, but yung interoperability ng other agencies po. So with that, sir, there is possibility na other battalion or brigade under the 10ID na possible na ma-pull out and will be deployed to other area in preparation for that external security operations. Hindi naman actually, ma'am. Ang nahitabo karon, it's since na nag-normalize na po yung yung situations natin dito sa Davao region, no. There are forces, yung mga original na mga battalions na nanggaling pa sa ibang lugar ay bumalik na sa kanilang mga AOR. That is part of the process na nag-normalize na, no. I remember before when we were still second lieutenants, halos man gibuhusan dire. Ang amo kaning battalion before was in
Central Luzon, Udala dire. So, ngayon na peaceful na, nag-normalize na tayo, binalik na rin sila sa Luzon. Ganun po yung magiging process. Sir, what is also the preparation of ISMINCOM sa araw ng Davao? Nakatask primarily po sa preparation ng sa araw ng Davao is yung 10th Infantry Division. So, yan ay ang mga specific na mga preparations noon ay hinahandle naman ng ating Task Force Davao. But lahat po ng mga activities doon is minomonitor natin and we provide sa mga kailangan nila as far as manpower and of course yung other resources na kailangan po ng ating government po dito sa Davao. Sir, lastly, nakalimutan ko lang, when are you targeting to declare the area of 4ID as insurgency free? Hopefully, ang plano ma'am is within this year. We are just waiting. Actually, meron na pong progress ma'am, no? May mga declared na po doon na we are just waiting for the final documentations na mahitabo and soon siguro pag we will inform you sa mga progress doon. In fact, marami ng mga armed group na dismantle doon. So, last year na dismantle natin yung isang regional front, regional committee, and then last year also we were able to clear 3 mga vertical forces sa area na yun sa Fort ID. And right now, may mga ongoing po doon na hindi pa namin siya ma-finalize dahil kailangan po kasi ng mga mga approvals ng mga committees. Just like GPCC na kailangan i-clear po yun. Before namin ma-declare yung area po. Okay, thank you, sir. To Sir Sumagasay, good morning, sir. Sir, just reminder lang, sir, na sa local and foreign tourists na mag-adto karong araw ng Davao in terms of the do's and don'ts sa security measures sa Davao City. Yes. Walay na bago sa mga protocols na to, no? Ilabi na pagsulod sa mga event area. Wala mi nag-deviate. The same pa rin, i-apply pa rin natin yung katong mga pinagbabawal, no? So walay na bago. And I think lahat naman ng tao aware na sa mga security protocols ng Davao City. And ang tanan pod nga mga related na city ordinances relating to security and safety, mao gihapon i-implement gihapon. Okay, sir, katong 7,000 na integrated security personnel, when are you going to deploy them? Well, magkaroon ng soft deployment mga 19. So naana. Actually, may mga deployment na kami karon because may mga installations na doon sa central area, particularly sa Esplanade sa Part 2. Ongoing and even sa racetrack, may mga hinahinay na nga ginapang butang ug dapat namo na siya bantayan. Okay, thank you, sir. Before kay Ms. Jaira, sir, kaning backpack policy nato, sir ba? Okay. Kanang naman ko yung mga ginikanan nagbitbit. Alright. Sir. Cut short kita. Gi-explain ko na sa Exicom. Since sporting events ni siya, international pag yun, magiging kuan lang kami, maghatag kami considerations. Wala po namo siya giingon nga bawal. Gina-discourage. Pero kung dili gyud siya maiwasan, mo undergo lang gyud siya og stringent inspection. Okay? I-inspect lang gyud siya. Ang tumbler, sir. Ang tumbler design katong non-transparent amo kinatanawon. Ani siya, gusto ko lang i-explain, ipaabot sa tanan. Lisod manggod ang mahay ulahi na permi kung maging complacent ta. Okay? Dili na gyud na nato mabawi. Remember, convergence ba yan eh? Okay? Sama sa gisulti ko, wala mi nag-lay down sa amo ang guard. The same, murag gigamay pa namo, level up pa namo gamay. So tanan moagi gyud sa inspection. May consideration kami pag-abot sa backpacks. Ilabi na di naman wala may gi-specify nga bata. Basta i-inspeksyonan gyud namo ang mga bags. Okay. Yes. Ito bitang mga tumblers like dili siya transparent but the security personnel will check on it. Tapos tanong niya tubig, pwede ra ba siya dalon or Yes, as pwede, consideration? Pwede. Kay na istorya na namo ni with the Execo. Sir,
available din siya throughout araw ng Davao, sir. Tanan. As, tanang event. Ano, dire lang ta sa Ironman ha. Pero Sa pag parada. sa parada, dili man na sporting events. Oo. Giklaro lang nato dito sa sulod ka within the Ironman nga mga area. Okay. So, Dili wala na ta sa maglibog parada, ana. Wala mi nag-deviate kung unsa ang naa sa araw, i-implement namo to. Dito sa Ironman, since dula man gud ni, may mga tuwalya, kompleto na din na. So naghatag lang ni og consideration, pero mag-undergo siya og proper inspection. Okay? Magmubo na ta. Oo, hindi na ta magbalik-balik ani. Oo, bawal labi na dito sa event area. So, bawal dyan. Para klaro. For Ironman lang, ha? Oh, ayun. Thank you, sir. Miss Jai? To Eastman Kong, sir. Magbalik-balik na ba? Di na punto wala. Wala ka para ba naghanda og papanood to? Sir, na ba tayo Off the mga record. schedule ng mga military exercises this year for operational readiness, especially nga natin mga ongoing tension sa other countries? So far, ma'am, ang ginapreparahan lang po sa Eastern Mindanao Command is yung upcoming na, actually yung ongoing na, nag-start na po, nag-initial na ng move, yung balikatan exercise, I believe the balikatan exercise number 41. So, di siya diri sa may tabo ang general area sa Davao, but ang pinaka-main na nito is doon po sa part ng 4th Infantry Division. So, kung nabalitaan niyo na may dumating na mga barko ng US, that is part of the balikatan exercise. Just to clarify, ito namang balikatan exercise is it is a planned activity by as a reference is yung Mutual Defense Treaty natin. So, ang trabaho namin dito is to perform yung plan na naka-prepare na, nakalapak na. And ang pinaka-purpose naman nitong balikatan exercise is for the enhancement of the capability ng ating tropa, not only in war fighting but also in as far as yung yung HADR, yung ating humanitarian assistance capabilities. So, yan ang isa sa focus na gagawin natin, no, na hindi lamang ng Eastern Mindanao Command, and of course sa iba't ibang area din po ng bansa natin. Are we planning to acquire Juan sa sunod sa tong area of responsibility or sa Eastman? Yung regarding po sa acquire ng mga assets, I can't speak for the armed forces kasi nasa higher level po yung procurement, but very transparent naman po yung AAP po. Nabalitaan naman po natin na may mga parating tayo na mga barko, may mga parating tayo na mga air assets. Makikita nyo rin po yan dito sa air natin. So, ang Eastern Mindanao Command naman kasi ay we oversee the operation. So, pag dumating po yung mga additional equipment or mga gamit, is ini-implement lang po namin yung operation. Thank you po. Thank you, sir. To mag-charge Hello. Hello. Ma'am, good morning. Nabati na ba sa City Tourism ang effect sa pagtaas sa presyo sa lana when it comes to our tourist arrival there sa Davao City? And how will this somehow affect our ongoing celebration of the Araw ng Davao? So far, wala po may mga orders na na-receive or any mandates na na-receive. Somehow we are actually expecting, no? Pero, to honestly put it, wala pa may gibati na murag nakahinder sa ato ang mga turista nga mo ani diri kay tungod nagmahal ang gasolina. Although it is quite early pa man pod, no, to really say na naanay naging impact sa atong tourism industry ang naging increase sa ato ang gasolina, sa presyo sa gasolina. But then, surely we will know that effect siguro in a few weeks from now or after the Araw ng Davao season. Kasi alam naman talaga natin na some kasi of the tourists are already preparing to come to Davao City to witness our Araw celebration. So siguro nakaset na yung travel nila and maybe wala na sila'y
time to change pa sa ilang mga itineraries. But those who are intending pa lang to come here, wala pa man may gibati na kanang somehow hesitant sila to come over. Maybe we are also, kasi pag araw ng Davao, this is highly civic na military parade. So we are also expecting na daghan po ang mga attendees nato that are local. But because of the Ironman event, daghan po ang mga foreign visitors. Pero are we expecting, ma'am, especially nga ang ato ang mga flight, bitaw, mga domestic flight, nagsaka man good due to kanang fuel surcharge according to sa CAB. Now, how will this affect kaya? For example, for the April, especially the summer season, daghan po ba po ang nalani sa Davao City? Yeah, yun na nga ang sabi ko. Marami kasi tayo mga sales, di ba, that are being offered or promoted months ahead before the increase of the gasoline price, di ba? So, daghan na siguro og nakabook sa ilahang mga price. So, as of this moment, daghan na po siguro og nag-anhin na sa Davao karong higayon na. But maybe we will be mararamdaman natin ang impact niyan ilang buwan mula ngayon or siguro weeks from now, definitely. I'm not saying na dili gid nato nabation, siguro lahat ng sektor no sa ato ang nasod sa atong society, sa atong ekonomiya mubati sa nahimong pagtaas sa presyo sa atong gasolina. What are we prepared ba to Yes, natin mga plans? part sa amo ang mga preparation are to develop local tourism circuits. No, simple tourism circuits that will not entail long distance traveling. Tourism circuits that are designed to be availed by local tourists, no, mga kaisunan natong Davaoenyo. Very simple, like ang among recently launched na Davao Market Tour. Mga ganyan na mga tema na mga circuit na you don't need to spend too much. You will just have to walk. Like the food crawl. It can be marami tayong mabibisita ng mga pagkakait na mga eatery, karinderya or restaurants that we don't need to ride. It's a crawl. We will just walk. Tapos meron tayong abundant harvest wherein we'll be visiting farms kung saan pinapagrow yung mga kakao, kung saan pinaproseso yung mga kakao. So such things na dili kakailangan mo biyahe og layo. Ma'am, good morning. Follow up lang ko sa parada na Davaoenyo. Expected ba na to puro tao lang isa walay sakyanan since medyo nagtipid ta sa mga paggasolina? Yes, o niya, napunta yung mga national na mga declaration and mandate. Sa Parada Davaoenyo, civic parade magid siya. Dili siya pareha sa Kadayawang, nadaghan kay tag floats na atangan. But definitely natay float kinamatay mutya ng Davao. So ato ana silang isakay sa mga float. But generally sa mga nagpalista sa amo ng mga contingents, natay around 257 no na mga organizations and agencies. Parada ang ilaha, walay sakyan. I think that's going to be for Colonel Sumagaysay to answer. Wala siya na bag-o, no? Gina-expect na mo nga naagihapon na siya. But kung makita mo ang dagan kapanahon, basi may mga changes, no? Kay very material naman yun ang mga gas. So depende na lang na sa units nga gi-invite na to. Actually may na sila yung mga magpa-participate sila. Pero kung may adjustment pagdating sa mga armaments, mga vehicles nila, well, dapat maintindihan po na to. So, depende sa ila. Thank you, sir. Kay balikan ako sa Father Richie. Father, unsay mga subject topic kaya nato para sa mga entries na i-submit, Father, para magka-idea lang. Especially na atay dahan mga interns diri. Are they also welcome, Father, no, yung mga interns? All sector dapat, no? Basta na-publish lang, as long Okay, as na-publish or na-broadcast, pwede yung kaayo. O niya, para po sa mga dugang detalye, pwede po mag-visit sa Facebook page, no? Na po sa Facebook page sa Archbishop Tibo Media Awards. O niya, mo ni mga awards, Laudato Si Awards, pananglit, nagisgot man ni mahito ko sa Care for Creation, Fratelli Tutti, all brothers about fraternity, no? Nagisgot ta og peace and order ganina, no? Concern kay nato ni siya, naa po diri ang mga awards nga mosibo po dinha. Kani inyong mga
isulat ani, pwede na gyud ni. O nya itanawan lang nato asa si mo fit nga categories. Kay bisan kami nga mudawat kung ang nagpadala gusto niya nga kani nga category, kung makita ra mo mo fit ni siya sa kani nga category, open gihapon. Open ra gihapon. Kay usay makita mo kana mo oy mas fit ni siya diri oh. So ayo mo kabalaka nga basig inyo nakita dito ra pero kami pwede gihapon makaamas labi na kung tan-aw nga or mas maayo magini siya diri o wa pwede nag-submit diri. Open man kaayo. So pwede ra gyud sa pag-screen na kung masulod siya sa mga sa list gyud sa final list, pwede ang screening committee nga mo recommend nga tagain ni siya ani nga award tungod kay mas mo-fit ni siya ani. Ang importante, Father, nga wala siya nag-limit no sa isa ka kuan lang kanang subject. Murag this time murag broader ang inyong scope no sa kato mga say topic. Pero depende na sa iyang story. Kay ang matag story naman gimurag mas mo prefer gina siya aning issue, women for example, no? Women for example, pwede po kani katong peace and order for example, the migrants, no? Is good at migrants. So kana nga mga issues dito gid siya mas ato siyang i-award dito sa asa siya fitted. Kaya anyway, dili man puta masulat lang na for the sake of the award. Ang tuyo manggod nato ani hinumduman na pud nato nga i-recognize nato katong mga nindot nato of course ning kamot man gyud no sa media sa practice sa media nga ang atong mga sulat maayo kaayo pero hinumduman nato nga nagkaan nato recognition tong mga naagyoy quality pod ning kamot kita quality sa recognition of excellence. Ikaduha, ethics sa journalism. No? Atong pasidunggan kay ning kamot ng putaana, yung engagement of education po nato para ma-engage nato ang tanan, ma-encourage ta o ang participation nato as media practitioners kay para doon na tayo usa ka mission man lang o man ta nag-line of mission ani para pod nga ma-encourage no ang daghan gyud mo na nga kay sa ubang mga lugar na amapod ni award sa Davao ato na puning pakusgan nato kay murag nawa man ni pila ka tuig. Unsa ang medium, Father? English, Tagalog, Bisaya? Pwede English, pwede Tagalog, pwede Bisaya. Dili na to i-limit sa kuan kay sa niaging award ganin naman po nag-submit og Cebuano. Namin nag-submit Cebuano. English as long as makapasar siya dito sa ato ang screening committee nga mosibo po sa atong mga awards. Okay. Thank you. At least klaro to. Sige. So, si Joel, una kay Joel, kay sa pa, Carlo, o sa atong mga interns, encourage na to. Sila, mangutana sila. Maugani. Dili sa ako, sir, naamang ko ito yung mga nigawa sa social media. Social media ba nga kanang, yes, opo, bago kay Sir Amel, na ang Davao is also a target para sa butangan of EDCA. Pwede pa clarify ani sir niya unsa requirements bago nga itugutan no ang national o ang US na makabutang sila sa ilahang facility or EDCA site no dili sa specific certain area. Una ma'am, we deny yung post na or social media ng mga releases na merong exercise na ito sa Davao. So far, wala po kaming information doon and hindi po kasi sa level ng Eastern Mindanao Command po yung pag-designate ng mga exercise. Nasa national level po yun and as far as I know is nasa level po yun ng DND pataas. So, hindi ko masabi po yung but ang exercise kasi is po siya ang nag-approve po noon, ang recommend po noon is yung Office of the National Defense. Pero wala talagang plano sir na lagyan. Wala po ma'am, wala pong katotohanan po yung post na yun. Hindi ko po nakita yung post no. Nakita ko siya sir. As of now wala pong ganun na information. So far
Ang meron na po tayo dito sa Mindanao is yung, as we all know, yung Lumbia po, airport. Pero just in case, sir, kailangan ba ang approval ng LGU? I am not very particular kung paano po yung process, ma'am, but I believe, of course, the LGU has the capacity or the authority po with that. Hindi ko lang po alam kung paano po yung process. Na into external operations. There is a need of sa Davao. So far, ma'am, yung current natin na mga intersites has been planned well. And I think for now, hindi pa siya necessary sa ating kailangan sa ngayon. And I personally believe na wala pong additional po na madagdag. Thank you, sir. Diri ko kay Sir Amel. Sir, sa issue ng EDCA site, kasi ako nakita mo good post, no? Unsay thought kay ani sa local government unit, sir? We've heard the statement of the spokesman ng Mincom, and parang sure to say that he is denying na naay plano. So far, wala may guidance sa mga. Wala po information. Pero just in case, sir, papayag kay ang city, sir, na karoon? Well, I am not in position to answer your questions, ma'am. Siguro ang ato ang principal. Pero does it need, sir, kanang consultation or consensus? From the Well, Dabaweños? depende siguro sa dagan kapanahon. Ano sa to? Nakita mo yun ang effect? Yun ang sinabi niya. Wala pa man ta kaabot din no. Taon lang nato kung unsa, but so far no comments, and nandungog naman nato ang statement ng spokesman ng Isminco. Thank you, sir. Joel? Ikaw nagtublo, anak na. Nagkintat-kintat Alright. sa kuha. Si Ma'am Charlotte. Ma'am, unsay mga during sa Parada Dabawenyo, na-mention mo gud during sa press conference tong sa media launch na murag na changes din na sa San Pedro Square, sa San Pedro Street. Unsay mga kabaguhan karong panahon na, ma'am, compared sa mga nangaging Parada Dabawenyo? Wala ba ako na-aware sa changes, sir, as discussed by Ang ako lang naibalaan, the same mga to ang parade route. It will still start from Rojas all the way to San Pedro Square. San Pedro Square pa rin. I mean, ang ma-highlight ang City Hall sa Okay. Yes. Of course, kasi sa araw ng Davao season natin ngayon, it is unique because we are also celebrating the 100th year of the Davao City Hall building. So, during our pasiugtang pagsaulog atong March 1, at the same time, we also celebrated the 100th year ng City Hall. Kasi nga, centennial na siya. Unya, if you may recall, na atay gihimo nga 3D mapping projection na kung saan na-witness natin yung transition ng City Hall from when it was constructed, from its earliest construction hanggang it was damaged by the war until it was reconstructed in 1947. So, those were the highlight. And other than the parade, matag gabi ma-witness nila ang kanang maong pagsalida or 3D mapping projection sa ato ang celebration ng 100th year ng City Hall. So during sa Parada Dabawenyo, napay additional nga mga kining activities para ma-highlight ang City Hall, or the same lang gid sa nangagi? The same lang siya, sir. Yun nga lang, ma-highlight yun ang building because it was repainted para sa iyahang original na color. And wala tayo gibutang kaayo ng mga heavy adornments na usually ginagawa natin na maraming mga tarpaulins. So, in that sense, kanang makita gid nila unsa ang original na itsura sa ato ang City Hall building. Alright, thank you kayo, ma'am. Balikan ako si Colonel Veles, sir. Very interested kayo ko sa Yes, sir. Okay. Colonel, sa situation karon, no, natay issue sa espionage, ang threat sa China, amino man your delete, China gud ang
number one concern karon no. Asay mas lisod para sa armed forces ang espionage o ang problema sa disinformation nga nikatag labi na ang mga fake news sa mga Pilipino nga mga content creators. Hindi ko ma-relate, mabangga ang duwa, sir, in particular, no? But I think yung espionage naman ay it's everybody's concern, not only the armed forces. But so far, dito sa area na to sa Eastern Mindanao Command, wala man we are currently na-monitor, wala na-monitor na to ngayon na situation. No? But we are continuing our effort to maintain yung to monitor everything, any threat groups na possible makapag create ng harm dito sa ating area is before it can happen, piniprevent natin as much as possible. That's the primary concern. Ang ikaduwa, sir, katong pangutana na katong misinformation, yes, maski sa armed forces, we know na daghan kayo ang misinformation nga nahitabo sa pagkakaroon, no? That is why we encourage the public to really think of tanaw gyud sutaon gyud pag maayo kung ang tanang information nga niabot sa ila is confirmed ba, validated ba, and ipangutana gyud nila sa atong mga reliable sources gyud nga dili gyud magpataka og paminaw kung asa na, no? Just like kanina, we were surprised na naay plano na magtindog og sites dito sa Davao. So far wala naman siya. So hinauto malikayan nato na siya by being responsible also. As I said, dili lang na siya concerned sa atong security sectors, hindi lang sa local government, but as an individual, it is our responsibility also na hindi ipalaganap na, hindi i-share ng mga post or mga information. Sige, thank you, sir. Yun lang. Thank you. Good morning to Ma'am Charlotte. If I may ask, kumusta naman with regards sa katong heritage walk tour, katong mga participants, and of course, what's the feedback po diya sa mga nakasalmo with knowing about a little history of Davao City? Okay, after the run, no, the first run na schedule ng ating Davao City Heritage Tour, naami another schedule is coming March 21. Medyo siya, impactful ang maong nahimong tour because daghan na kaayo og nagpalista sa pagkakaroon and we are somehow short, no, of the schedule. Kasi dapat open siya sa public, tapos naatay mga limited syempre ang ato ang mga tour guides who will have to handle, and of course ang atong availability po sa ato ang schedule. But then, daghan og kanang nag-join. Ang among gina-expect nga pipila lang, mostly ang nag-join kasi sa tours ang mga estudyante. Ngayon marami kaming mga walk-in na mga individuals na moadto diretso sa Osmeña Park and join the Heritage Tour. Maybe because also of ang significance din ng celebration ng 100th year ng City Hall. Okay, thank you so much, ma'am. Asa na to si Daddy, ka wala ka ng question? Okay na. Okay, so wala na tayo mga pangutana, mga interns? No more questions? Wala na. Okay, since satisfied na siya. Okay. Sige ta, dirita sa... Okay, Father, napaday, kaning like sa national issue, pwede na sila mo hisgot issue sa corruption na sa social chuba-chuba. Anything na-publish, Basta basta na-publish siya or na-broadcast, pwede kaya. Okay, so how many entries are you expecting for 2026 awards, Father? Last time, kung in terms of entries, nagandaghan po to, pero nagandaghan po ang wala naka-in, no? At least, makaabot na kanang maka-in yun, makapasa kay. We have 13 man, we have 13. Kung naalay tagtulo kada categories, at least we have 39. Pero more than 39 kay ato ko man ang screen. Full.
daghan pero Hindi daghan pud ang wala pumasok sa kayo criteria. makapasok. Mm. Oo, nya nay usa ka tawo nga perti daghan na pud og kuan, murag wa na kay siguro to niya na screen niya mismo. So kita pud nga magkuan ato pong asa man ang fitted Na-overwhelmed nga siguro. category. Wala man. Pero tabangi lang pud may nga kita nga mag-submit murag ato pong ikuan katong quality kanang murag mo fit pud sa ato ang judgment para gamay na trabaho pud ang sa screening. So, dili importante ang quantity, ang quality ang importante. Pero na-intriga to kinsa tong media nga nagdaghan kay gisabi. Mo to iyahang peg, o mo to iyahang intention. Basta be open yun. Napamantay kuan pila ka adlaw no. Makasubmit. Ayo mo kaulaw kay para mampugni sa ato apod. Ang deadline gani Father kana sa April 16 kung kamasayop no. Naa diha sa ako ano ato ang distribute up until April 18. Deadline of submission of entries April 18. Sige. Thank you, Father. And since wala na tayong mga questions po, Edith Isidro, wala na kay question? Edith, Ruben, wala na? O nag-chismis na? Okay. Pasalamat na kay Lieutenant Colonel Ryan Velez. Sir, thank you so for joining kay Imo Bianing needed na kuan. Yeah. Attendance today. Thank you so much. Maraming salamat, Sir. Ryan Velez. In return, ma'am, dagko po kayo pasalamat sa inyong tanan no, for accepting me direct or wala mo choice pero in behalf po sa aming commander si Lieutenant General Adonis Ariel Orio, kami po ay nagpapasalamat na taos-puso no. Again, we would like to emphasize that yung Eastern Mindanao Command will continue to conduct our operations as part of our mandate, as part of our compliance doon sa aming mandato. And gusto lang namin ipaabot na yung sustainment o yung operations natin ay it is a shared responsibility. Padayon nato ning pagtinabangay, tambayan, dili lamang sa local government, dili lamang sa national, but also sa ano po sa atong individual no. Another thing po ay i-take ko ng opportunity na to na ipaalam sa lahat na or ipaabot doon sa mga remaining natin na mga kapatid in the na nasa bukid yung mga remnants na hopefully ay baba na sila. Of course, i-avail nila yung mga peaceful means para ma-end natin yung insurgency. And lastly, we will continue to perform no. I would like to emphasize na yung armed forces natin, gipangutanan ni Ma'am Buena Usumi, may tabo sa Eastern Mindanao Command kung wala na insurgency. Malaki po, part of it will be preparation. So, ganoon naman po yung task and mission ng isang armed forces. During wartime or merong conflict, naghahangad ng peace. When peace come, nandiyan na yung kalinaw na to, we are also preparing for eventualities. Ganun po yung pinaka-mandate namin. But rest assured po na yung safety ng public, yung kapakanan ng karamihan, and of course, yung continued service po to our people and to our government will continue, and yun ang pinaka-priority po ng armed forces po natin. And of course, yung Eastern Mindanao po. Thank you po. Thank you, Lieutenant Colonel Ryan Velez, sir. Father Richie, thank you so much, Father. Kay Sir Velez no, Sir Angel ug kay Ma'am Charlotte, salamat gyud kaayo kay daghang kog na tun-an no, nakadungog gikan sa inyo. Salamat kaayo. I know sila busy ni pero ang inyong trabaho maka-assure pod no on the part of the church nga kung naa mo of course tourism, peace and order, security, kami feeling secure pod no. Salamat yun sa inyong serbisyo kanunay. Sa itong mga media people, salamat yun, no? Sa inyo hapong pagtugot nga maka-appeal ang ato ang Archbishop Tibo, Media Awards din ni karon, and sa ato ang umaabot nga May 16, let's celebrate because your work as media people is a dignified work. So let us tell the world na we have contributed a lot also for the good of society. Salamat.
Thank you, Father Richie Kamaya, sir. And of course, Sir Angel Sumagaysay, sir. Thank you. Sige. Thank you, Ma'am Roth, no, og sa imuhang grupo. In behalf ng Security and Safety Cluster ng Davao City, thank you very much for inviting us, yung PSSO, diri. Unang-una, thank you sa inyo. Nakalimot ko sa inyo, magpasalamat. Katong mga previous activities nga Davao nga involved mo, ilabi na sa mga dissemination. Thank you very much, ha. Wa ko kapasalamat sa inyo personal. Gitibo ko na lang diri karon. So dagang salamat Gitibok po ng ilang kasuko sa imong sir during at Oo. ito. Oh, kay Ano sa may gato? naisulti man nga namalikas na si Ma'am Roth sa imuha pag-attend na lang. Dagang salamat og unta padayon yung suportahan ang security cluster ng Davao City kay murag iba naman gyud karon no na enjoy na gyud nato. Wala na tay ginakadlukan. Pwede na mo maglaag-laag bisag asa. So ipadayon lang ni nato. Og of course sa ato ang mga invited resource persons. Thank you kaayo sa inyo ha. So Ma'am Roth, thank you sa imong leadership. Daghang salamat. Kanto na yung Chinese New Year, sir. Mao na ito. Bitaw no? Kadungog ka to, mga clamor sa Oo. media? Oo. Kadungog ko. Og na ako'y gisaway nga mga media kay bawal man dito pasudlon. So pasensya lang ha, nangayon akong pasaylo sa inyo karon. Karon lang ko mangayo. Sige, thank you very much. Thank you, Sir Angel Sumagaysay. Listen ka kay Sir, kayong schedule my gosh, pero I'm so thankful kay na iyang presence today. Ma'am Charlotte kanipon, pwerte ka busy. Ma'am Charlotte Parba. Ma'am, once again, at sa inyong tanan, at sa ila Sir Colonel Sumagaysay, Sir Velas, o kay Father Richie Kamaya, tanang salamat kung sa inyo ang kanuna yung tiunay nga suporta sa tanan namang mga endeavors sa among opisina. I would just like to run through very quickly sa mga remaining na mga activities sa Araw ng Davao. Please look forward, karong hapon, Dato Bago Award will happen here in Royal Mandaya Hotel. And this coming March 20, the Grand Coronation Night for the Mutianang Davao. And of course, on March 22, our Ironman event. And March 24, Araw ng Empleyado, which will happen sa Rizal Park. And the Mercado Tabueño, it will run from March 24 to March 28 din mismo sa Rizal Park Open Ground. And Kanta ug Sayaw Tabueño, it will be on March 27, again at the Rizal Park. And the Grand Parade for our Araw ng Davao celebration, which will happen on March 28. See you po sa panahong yan. And after all the celebration natin po sa Araw ng Davao, we will look forward sa pagmuni-muni, pag-contemplate, pag-meditate, o pag-pray sa Ginoo sa ato ang upcoming Holy Week. I hope also you will watch out sa among ihatag na mga circuit for Bisita Iglesia. Meron din po kaming ipopost to guide you sa inyong magiging observation ng Holy Week. And in between also sa major events ng Davao City, we are running the local tours sa Davao City. We will be offering it sa ating mga tour operators. So abangan nyo din po yan, the Davao City Market Tour. Unang-una sa Abundant Harvest para makilala natin kung saan nanggagaling ating mga food source. And then, we will proceed to the Davao City Market Tour sa Bangkerohan Market mismo kung saan makikita nyo kung bakit abundant ang harvest nato din sa syudad sa Davao, kung asa gina-prepare, asa paingon ang mga harvest sa ato ang mga farmers o sa ato ang mga kadagatan. And then, we will have the food crawl kung saan naman gina-enjoy nato ang ato ang mga harvest o atong gina-prepare o ginakaon. And of course, the Furusato Tour, that celebrates also, or this is a historical narrative o historical tour sa nagiging occupation ng Japanese dito sa ating syudad. Meron din tayo niyan. Educational kaya niya, we would like to encourage all the students, of course, sa lahat na gustong makilala at malaman kung ano yung naging remnants ng ating mga traditions and also culture na bigay ng ating mga sisters and brothers sa Japan. And also, it happens during the 70th celebration ng Japanese-Filipino friendship, which is this year's the 70th. O sa makausapan, salamat kanilang tanan. Thank you for celebrating with us for the 89th Araw ng Davao. Dabawenyo po, nilambo nagkahiusa. Dabawenyo, nilambo nagkahiusa. Oh, wala ka na nga. Oo, gani. Oh. Thank you so much, Ma'am Cha, Sir Sumagaysay, and Father Gamaya. Thank you, sir. And Lieutenant Colonel Velas. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you. Good noon. Thank you, the Royal Mandaya Hotel. Sa ato mga interns, thank you.